Buksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa makahatag raon niya kita husay. Mag-aampo ta akong hangin ang tanan sa pagtindog. Amahan na mo nga Diyos, salamat sa panahon nga din aniya kami sa gihapon nagakatigong aron sa pagsimba kanimo pinagi sa pagtuon sa imong pulong. Salamat Father God sa matag usa nga din ikaw nagaproteksyon bisan man sa linog nga among na-experience Father God. Nga din ang among mapanghuna-huna kung nagasalig kami sa human viewpoint, matarantar o mahadlok yun kami. Apan salamat Father God nga naara ikaw sa sulod namo. Alang sa tanang mga magtutuo, nagapuyo ikaw sa among kinabuhi o ang among kinabuhi anaara nga nakanimo. Salamat nga naghatag ikaw kanamo og voice nga din adunay self-control in spite sa mga malisod nga mga butang, bisan man sa mga malisod nga mga pagsulay. Salamat sa kalmado nga kinabuhi, relaxed mental attitude. Tuloy pa kami sa imong pulong Father God aron nga kami makakat-on pa gyud sa mga pagtulunan nga espirituhanon aron nga magkinabuhi usab kami nga espirituhanon ug dili tawhanon. Among ginatugyan kining tanan, ginapasalamatan nga madawat pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, actually timely kayong natudlo nato ning glorification of God. O part nini is mao ang pagpakigubat nga espirituhanon. And then miabot ang linog. I do not know kung na-apply ninyo kini, no? But dako kayo kini siya kahimuan sa ato ang kinabuhi. Ako na lang i-review sa mga joke. Just remember nga ang atong gubat dili kini siya gubat nga tawhanon. Gubat kini siya nga espirituhanon. This is spiritual war. Kung gubat ni siya nga tawhanon, unya magsaligtas sa atong tawhanon nga kahimtang mo na matarantar kita, no? Mahadlok ta, magpanig ta, o mo na nang magka-stress ta. Ang kabubuton sa Diyos nga magpabilintang kalmado sa bisan unsa man nga magapanghitabo sa iyo ta. Relax mental attitude, mo ginayang katuyuan. Now, ang problema lang nini kung wala kita mahibalo kung asa ta nga banda sa atong spiritual life. Kung nagkinabuhi kita nga tawhanon, nagidiha ang panik, na dinha ang kahadlok, fair, no? Tungod kay kana sila kalibutanon man na sila, no? Apan kung ikaw nagakinabuhi diha sa espirituhanon nga kahimtang, unsa may imong kahadlukan nga ang power nga nasa sulod nimo kanunay man nga nagahagit kanimo bisan man sa mga pagsulay sa kalibutan. Mabito na nga atong ginatudlo ang pulong sa Dios kaya nga atong pagpakigubat dili tawhanon kundi espirituhanon. So we need to fight this war spiritually. We must be spiritual. Kaya kung espirituhanon kita, bisan man sa mga disaster sa kalibutan, natay control, natay self-control, natay relaxed mental attitude, o natay personal sense of destiny. Katong kanta ni Mama Liha, gwapo kayo na sa kanta. Galing lang, nag-start lang siya sa negative.
I don't know about tomorrow. No? Akong tanang usbon, himunta na ako ng now I know about tomorrow. No? Actually, nahibalo naman kita, asa ta padulong sa malabot. Pero human viewpoint, we do not know. So, kung human viewpoint ka, yes, mingon kita nga, unsa ka kung kahintang sa unahan, no? Unsa kay mitabo niya ng panahon na, no? So, human viewpoint. But, spiritually, kung wato sa divine viewpoint, we know. Kinsa may wala nahibalo ka sa kamwato. Kinsa may wala nahibalo nga ang Diyos dapig nimo. Ang Diyos nagunit sa imong kinabuhi. Kinsa may wala mahibalo nga Christ control history. Hibalo mo tanan. Gituluan mo tanan, no? So, pero daghan ang positive sa mong kanta. And I know He holds my hand. I know He holds my life. So, daghang mga positive yan na kanta. So, although nag-start siya sa human viewpoint, but ang iyahang tinuod nga timpla nga naay Diyos nga nagagunit sa akong kinabuhi. So, I know my future. I know where I go. I know kung unsa man ang mitabo sa akong kinabuhi nga naara siya. So, this war is not humanly conflict, no? Mao nang ginatudlo nato tong milabay nga Domingo. What constitute spirituality? Human good does not constitute spirituality. Human righteousness does not constitute spirituality. Human effort does not constitute spirituality. Human ability does not constitute spirituality. Katong nag-effort na tao kung saan pag-iskapo sa atong balay, sometimes kung wala dito ang giya o gitawag na to a feeling of the Holy Spirit, kuha na to siya, no? Tawhanon na to siya. Sa dihang labas si Mrs. Daghang kasi gilaban, no? Naglingkod siya. Niya ako dito ko sa tawag na kusina. Pag anan ako, uy, linog na ni. Kusog kang linog. So may hinahinay kong gawas. Nakuha pa yun sa CCTV ang paggawas na ko. Paggawas na ko na. Dimiyanan ako sa tanda-tanaw ko sa balay. Singgit siya nga, Papam, kuha ako kay di na siya kalakaw. Di yung sugang linog. Di siya kalakaw. Sugat na ko siya nga. Kuha na ko niya. Gibiran ako dito sa kanang may nagparty nga sakyanan sa mua. Then, dire, sandigtag. Gunit tayo may luha. Tanaw ko sa balay. Sayo-sayaw ang balay. Sayo-sayaw ang kamunggay. Sayo-sayaw ko ning nangka. Iko, nagsinayaway ang tanan. Pero ang nasa kong baba, Father God, salamat sa imong divine protection. Naaras siya. Naaragid siya. Then, pagkahuman, check up ko sa balay, dikan sa silong ito sa taas. Salamat sa Diyos. Wala giliki sa gamay. Ani po ko simbahan. Tanang po simbahan. Salamat. Ang liki, katong daang liki ra. Katong mga, kung wala gapoy tatsay ko. Iyon nato kakusog na linog, di ka mag-expect nga dili mga kulap sa mga balay. But, nara ang Diyos, no? Ang Diyos, kanunay gyud nga nagapahimangno ka nato nga magsalig lang ta kaniya. Kay siya man ang pinakagamhanan sa tanan. Magsalig lang ta kaniya. Dili lang human effort, dili humanism, no? Human wisdom. So, kining tanan ato ning ginatudlo atong milabay nga Domingo. So, what constitute spirituality? Una yun, no unconfessed non sin. Kung wala kay sala, di asa mong kinabuhi.
you are spiritual. Clean before the Lord. Number 2. Number 3, in fellowship with God. Mao gani pinaka-importante nga you are in fellowship with God. Mao na gusto sa Dios nga magkapanghitabo nato. We are always in fellowship with God. Fellowship with God meaning kasi dili mo gud pwede magkauban ang sala ug ang balaan. Magkasasala ang tao nya balaan nga Dios. Apan ang tao pwede siyang mahimong balaan sa dihang experientially limpyo siya. That's why they have fellowship. So there is no fellowship when there is sin. So muna ang importante ha, in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and dependent on the divine power. Now, ato lang ipadayon ka Diyot. So muna yung mga versikulo na to, 1 John 1:9, kay baro na muna yan, Romans 12:1, 1 John 1:3-7, Ephesians 5:18, filled with the Holy Spirit, Galatians 5:16, but I say walk by the Spirit. Then Galatians 5:18, live by the Spirit. 2 Corinthians 10:3-4, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Dili ni gubat nga tawhanon. Dili ni gubat sa unod ug sa dugo. Mahadlok kagyod, matarantar kagyod kung naka sa tawhanon nga kahimtang. Kinahanglan gubat nga espirituhanon ta. But divinely powerful for the destructions of fortresses. 1 John 4:4, nahibalo na mo niya na, gihatagan kitag balaang espiritu, nga may powerful nga nika nato, nga pwedeng magmadaogon kita batok sa atong kaaway. Ephesians 1:19, and what is the surpassing greatness of His power toward us who believe. And then Ephesians 16, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Salig ta siyang gahom, dili sa atong gahom. And then Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthens me. You will be strengthened by Him. Dili ka may strengthen sa imong kaugalingong kusog. And then Isaiah 40:31, ato na nang explain. No? So our war is spiritual and not according to the energy of the flesh or human power. Dili human power. Mabitaning matingala kita nga failure kita permanente sa tuang pagpakikaway sa kalibutan tungod kay ang kusog nagailog chill follow there. Yeah. So, our war is spiritual and not according to the energy of the flesh. Huwag mo ka nang matingala kita permanente tang walay gahom. Tingala tang permanente tang pildi sa ato ang pagpakig gubat dining kalibutana. Sa atong Sunday school ka ganina, nagkatudlo na to nga kapuyan gyud ang tao kung nagsalig siya sa iyang tawhanong kahimtang. Kapuyan kita. We need the supernatural power, and that is the power of the Holy Spirit. So Paul did not fight the spiritual battle using human ability, human wisdom, and human strategy or ingenuity. Such weapons are powerless to free believers from the forces of darkness and satanic assault. So, dili ang weapon na to, ang ato ang abilidad, dili ang ato ang kaalam, dili ang ato ang tawhanon nga mga estratehiya or pamaagi, ingenuity. Kini siya nga mga weapons are powerless. Wala ni siya kahum. Dili ta pwede makaaway sa atong kaaway nga si Satanas o sa mga demonyo. Kaya nga naman, espirituanon sila. We need the power of God to fight in this spiritual war. The angelic conflict for victory and for God's glorification.
Now, okay, mag-start ta karon diri sa spiritual dynamics. Dinita karon sa spiritual dynamics. Spiritual dynamics, and what is the surpassing greatness of His power towards us who believe. These are in accordance with the working of the strength of His might. So, the surpassing greatness of His power, it does not talk about your ability. No? Wala siya nag-discuss tungkol sa imong abilidad, sa imong, kasi ang human strength, human ability o human wisdom, wala siya kabahin sa espirituhanong gubat. Balik ko na ko ha. Ang human ability, human wisdom, human strength, wala siya kabahin sa spiritual one. Matingala ka nga, anong pildi mo ko permanente kada adlaw? Tungod kay, naa ka nagsalig sa imuhang pagkatawhanon. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo, dili siya tawhanon. Mangalagad ta sa Ginoo, espirituhanon. Mo nang kanunay na ako nang gina-emphasize sa inyo ha, dapat limpyo ka sa tubangan sa Diyos, dapat filled ka sa Holy Spirit, dapat in fellowship ka with God. Kay mo na'y nag-constitute sa gitawag na itong spirituality. And by that, you have power. Na kay power din ha, nga magkalupad ka sama sa agila. Meaning, powerful ka. Mas powerful ka sa kaaway, kaya nga naman, magkalupad ka sama sa agila. You are a little bit higher than the demons and Satan. You can fly high. Sa diyang magkalupad na kaugamay, nahimo kang a little bit higher than our enemies, than your enemies, nga si Satan, o bisan man sa mga demons, o bisan man sa mga influence sa kalibutan. You are a little bit higher. Mas taas ka. Kay espirituhanon ka. Ang gahong nga na sa imuha, naghatag ni mo nga, naghimo ni mo nga espirituhanon. That's why ang gisulti din ha, these are in accordance with the working of the strength of His might. Dili in our might. Working of the strength of His might in Ephesians 1:19. Now, be strong in the Lord and in the strength of His might. It talks about the strength of His might. Dili sa ito ang abilidad, no? Kapuyan kayo, mapildi kayo kinugaya, no? So, ang mga Kristohanon nga walay alamag o gunsaon sa pagpakigubat nining kalibutan na magkaluya ka. Siguro mo na ka, kapuya ining mga lagad sa Ginoo, no? Yes, kapoy. Kung energy of the flesh, perting kapuya. Ma-exhaust ka. Mahutdan kag kusog. Mabutan ka sa kalaay, mabutan ka sa kaluya. Without spiritual power. We need the extra power. We need the supernatural power to fight our enemies, no? Para nga magmadaugon ta nini nga gubat. Amani, ang Ephesians 5:18, gisugo kita nga magpapuno ta sa balaang espiritu nga naman. Diri na to kaya ang kalibutanong gubat. We need the power of the Holy Spirit. And then Galatians 5:16, but I say walk by the Spirit. Gitudluan ta nga maglakaw kita diya sa espiritu, dili sa ato ang kaugalingong kusog.
Ug maglakaw kita sa Espiritu, you will not carry out the desire of the flesh. And then, 1 John 4:4, kanunay na ako nag-explain sa inyo ha. And then, kining Isaiah 40:31, ako na po na na-explain sa inyo ha, no? Na dili ka pagkakapuyon when you are in the divine dynasphere. Now, sa spiritual dynamics mo ni siya. From the word dynamics, power, no? Spiritual power. The mechanics by which the church's believer progresses from spiritual childhood to the ultimate objective of spiritual maturity. You really need to grow. Kinahanglan maghamtong kayo. Dili lang sa spiritual self-esteem, spiritual autonomy, kundi dapat mulagpas yung ka, maabot yung ka sa spiritual maturity. Now, spiritual mechanics describes the spiritual operating assets and procedures designed by God for living the church's spiritual life. One spiritual mechanics. Spiritual skills. 3 provisions that function together for the church's believers' executions of the plan of God. The filling of the Holy Spirit, cognition of Bible doctrine through God's grace process, dapat doktrinano kayo, and the development of spiritual problem-solving devices. Naibalo ka. Sa mga problem-solving devices, katong nailinog, kung sa may problem-solving device ato, Tetris. Dili panic, no? Dili fear, no? So, Tetris, no? Nya, buhi pa ba dito, no? Ang uban, naguna-una na dito ng mga hulog na sa mga bangag, matabunan na sa mga, sa tawagan na, mga objects, no? Kaya ang kalibutan ko, mura ko gikusok-kusok ang kalibutan, no? Tingala ka mo, mag-aanaw ka, oh. Nya, tawag din kasi mong mga anak, tawag din kasi mong mga ginikanan, mga kaigsuunan. So, kuan yun, na-shake ang mga ulo sa mga katawhan. And then spiritual self-esteem, the states in which a believer experience a legitimate confidence in self derived from God's word in the soul. So, morning, kaning spiritual self-esteem na kay confidence sa imong kaugalingon tungod sa mga pulong sa Dios nga nasa imong kalag. Kuan ka, may power ka sa sulod nimo. Dili pwedeng walay power. Sa pagpangalagad kinahanglan ang power. Ang guts diri gisgutan ang power sa Dios. Naikahom sa Dios. So, his love for God becomes real and confidence in God's integrity is established. Spiritual autonomy is spiritual self-esteem with muscle. So, a little bit higher ang spiritual autonomy sa spiritual self-esteem. Buti pa sabot nga, sa spiritual autonomy, you can stand in your own feet. No? Makabarog ka na. Dili na ka call a friend, no? Dili na ka mutawag sa imong higala, dili na ka kinahanglan magpatabang sa uban, kundi sa imong kaugalingon, makabarog ka. Spiritual autonomy. Bisan man sa mga problema, nakita niyo daghang kayong problema. Makabarog ka, maka-stand ka, makadawat ka, makasulbad ka sa imong kaugalingong problema, sa imong kaugalingon nga sustenance. Self-sustaining. Why? Because of the Word of God in your soul. Hadlok kaya ng kinabuhi nga dili self-sustaining. Ang kinabuhi nga dili siya makabarog sa iyang kaugalingon, usa ka makalilisang kahimtang. We need to be spiritual autonomous, no? Dapat
makabarog ka na yun. Nga ligo na ang sa sulod sa imong kinabuhi. Whatever will happen, makabarog ka, makatindog ka sa imong kaugalingong tiil. Dili tong kanunay nga salalay o nakasandig sa uban. In fact, sa dihang mga tubang tas kamatayon, if you do not know how to live for Christ, you do not know how to die for Christ. Kung wala man lang ka mahibalo kung saan pag kinabuhi nining kalibutan, unsaon nimo sa pag-atubang sa kamatayon. Mahimo lang ka nga makatubang sa kamatayon sa dihang nahibalo ka sa pagkinabuhi. Kung nakahibalo ka mosulbad sa mga problema sa kalibutan, bisan man sa imong pag-atubang sa kamatayon, self-sustaining ka. Makasustain ka, makabarog ka, no? And then, not only spiritual autonomy, the powerful extensions of spiritual self-esteem that strengthens the believer's self-control, self-restraint, and poise. No? Number 7 is spiritual maturity, the highest level of spiritual growth in which no difficulty in life is too great. Why? Because the divine wisdom is in his soul. Naikaalam diri. He knows the mechanics. Hibalo ka sa mga mechanics, the tenets, meaning the principles, problem-solving devices, nahibalo ka niya na, and has the capacity to utilize divine assets in all circumstances. Gamit nimo ang tanang divine assets sa imuhang kinabuhi. Divine assets, usam na ang divine assets nga nasa imuha. Number 1 is the power of the Holy Spirit inside you. Natudlo na nato ng the indwelling of the Trinity, no? Na-empower din sa sulod sa imuha. Gamita lang na siya, kay kung dili mo na sa gamiton, unsay metabo? Failure ka. Kung dili nimo gamiton ang divine power, kung sa may mong gigamit, kung wala nimo gigamit ang divine power, kung sa may alternative, flesh, human power. So sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dili magsilbi sa human power. Ang human power walay gahom. Powerless siya. Mao man gani sa kaluwasan pa lang powerless ang human power, ang human good, ang human righteousness dili madawat sa tubangan sa Dios. Sa pagpangalagad sa Dios, ang human power dili gihapon siya kakaya sa espirituhanong gubak. We need the extra power, and that is the power of the Holy Spirit. So kung dili nimo gamiton ang divine power sa imong kinabuhi, maluya ka gyud. Matingala ka nga hinahinay nagkasablay ang imong kinabuhi. Ngano man, nagsalig ka sa imong mga strategy, ingenuity, nagsalig ka sa imong kusog, sa imong mga plano sa imong kinabuhi, tuwa nakasalalay tanan ang imuhang destiny sa imuhang pamaagi. Wala nakasalalay sa Diyos. So, we need to utilize the divine assets in all circumstances. Occupied with the person of Jesus Christ, dapat share the happiness of God and glorifies God to the maximum. Ngunit gitawag siya, he is a winner believer. Now, spirituality, the absolute status of the church-age believer whose soul is filled with and controlled by the Holy Spirit and who is thereby in fellowship with God. So, kanunay natong ginatudlo ang spirituality, no? Kasi, kini man sila, mag-uban-uban man sila, kaning spiritual maturity, spirituality, fellowship with God, feeling with the Holy Spirit, kini sila, tinabangay ni sila, no? So, spiritually self-sustaining describes the believer who can draw his inner resources of doctrine to cope with problems, maintain a stabilized happiness. Nagpabilin nga kalipay sa sulod.
Kung wala na may kalipay ang imong kinabuhi, unsa na may nahitabo? Nga, ang naghatag din mo kusog sa imong spiritual life, mao man ang imong kalipay. Take control of his life and leave it as unto the Lord. Unsa may mga problema sa kalibutan, leave it to the Lord. Romans 8:28 lang, no? The believer who is spiritually self-sustaining thinks with divine viewpoint. Maghuna-huna ka sa mga divine viewpoint, dili human viewpoint. Kaya human viewpoint lagi short, no? Ang human viewpoint, dili siya makakamot, dili siya kabot sa Diyos. Dili siya madawat sa Diyos. Bisan man sa atong pagpangalagad, kung human viewpoint ta, dili ta kabot sa Diyos. Dili. And relies steadfastly on God for strength, comfort, and guidance through life. Kinahanglan, salig kita sa Diyos. Muna itong mga versikulo, Romans 8:28, siguro, piborito ninyo no? And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Then, 1 Thessalonians 5:16, rejoice always. Rejoice always. Buti pasabot, magmalipayon ka sa tanang panahon. Dili lang kay sa panahon nga diin, murag nindot ang imong kinabuhi. Sa tanang panahon, mag-rejoice ka. 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. Magmapasalamaton ka sa tanan. Kinsa kay nakapasalamat sa to sa panahon sa linog? Nagpasalamat ba ka ang tanan? Ha? After sa linog, siguro nagpasalamat ng tanan, no? Pasalamat sa divine protection. Yes. So in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. Linog. Na-purpose ang Ginoo sa tanan. Then Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. Sa Job 1:21b, the Lord gave, the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord. Naibalo kita kung saan hitabo niya na sa Job chapter 1. Nahurot og kamatay ang anak ni Job during that time. Pero bisan man niya na si Job wala matandok, nasa'y spiritual power. Unsa man gyud na kang Job dito nga nakaingon pa mangyapon siya, the Lord gave, the Lord has taken away. Ngano nakaingon pa gyud siya niya na, no? Nahurot ko kamatay hang napulo kanak. Nangawala ang ihang mga mananap, mga properties niya, nangahurot. Pero in spite of that, wala siya maunsa sa iyang spiritual life. Nagpabilin siya nga ligon o ligdong sa iyang pagtuo o pagsalig sa Diyos. Blessed be the name of the Lord. Now, there is a grace apparatus for perception. Gitawag na ito kinigap. The divinely designed and empowered provision that enables believers to comprehend God's word, God's person, God's plan, and grow spiritually. Mauning gap. Nga din, masabtan mo ang pulong sa Diyos. Yun din. Dapat magtuon kita sa pulong sa Diyos. Sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos, dapat isulat na to ang atong makatunan. Nay usa ka butang nay nagatudlo, nagapaminaw ko, niya wala na akong masulat. Pagka taud-taud na gusto na akong hinumduman, dili na akong hinumduman. Nagsige na ko kuna-una atong nga akin gwapo ni siya nga gwapo ni siya nga principles. So kay wa man ako dahil gisulat, naghulat pa man ko nga mahuman,
pagka human niya na isulat na unta nako, wala na. Bisag unsa ko guna-una, di naman ako ma-recall. Unsa tong nakita ninyo nga mga butang spiritually maka-benefits mo, isulat dayon. Mawala na siya. Ang atong kaway perting abdika. Mura siya langgam nga nana ang word of God may padulong na sa imuha, pero ihang saloon ang word of God. Tingala ka nga dili mo dulot sa imong kalag. Dili kabot sa imong kalag. Munang wala tay power. Kaya wala tay word of God. Now, sa Christian way of life, what do we need is just the super power of the Holy Spirit and the power of the Word of God. Mag-uban ginis ng duha. Dili ka pwedeng magmadaogon, ngayon ka nga, nagtudlo bitaw sa pastor nga, basta filled lang ko sa Holy Spirit, ayos na. Dili pwede. Mag-rebound lang ko, spiritual lang ko. Yes, pwede ka magiging spiritual. Pero pag circumstances, ang balang espiritu, wala siya maggamit sa imuhang kalag para pag-apply sa mga circumstances. Parehong linog. O unsa may gamiton sa Diyos sa imuhang tato? Relax mental attitude. Ang balang espiritu, munyo siya, relax lang pastor. Relax lang. Relax lang mo. I'm in control. Relax. Faith rest. Pero kung wala na sa imong kalag, unsa may gamiton sa balang espiritu? Ang balang espiritu mo gamit lang sa mga pulong sa Dios nga imong natunan, imong gituuhan o nag-istorya sa imong kalag. Dili ka function ang balang espiritu. Mura kag naisundang nga habol. Nakatesting naman siguro mo putol o ibutan na to gamay lang kahoy, naghabol imong sundang, kapuyon yung kaw, di man kadulo. Pero gahayat ang imong sundang, way kapoy, kaya usalan mo ka pak, putol na siya. So, dili hait ang kinabuhi sa usa ka magtutuo kung walay sulod ang iyang kalag, habol. Mo nang importante ang grace apparatus for perception. Through GAP, every believer can learn, retain, and apply the entire realm of Bible doctrine, regardless of education. Mo ni nakanindot sa gitawag na to grasya sa Diyos. Wala siya naga-after og educated ka nga makasabot ka sa pulong sa Diyos. No. Wala siya nag-after nga dapat taas gid imong naabot, naibaluan. No. Ang gipangayo lang dire nga ikaw unsa man filled with the Holy Spirit. And then positive ka, tudluan ka sa pulong sa Dios, pasabton ka sa pulong sa Dios, ug sa dihang masabtan nimo kung imong pagatuohan, tuwa na sulod na dire. Pag sulod dire, pag-abuton niya sa mga circumstances, bad circumstances, naigamiton ang balang espiritu. He will use those doctrine. Gamit itong doktrina nga nasa imong kalag. Faith race ra ni. Away mo unsa nako, based ang pag intensity tin ang mahitabo sa linog sa Mindanao. Mindanao ay ito, no? Anilapas pa ganit sa Cebu ug sa Liti. Ning tabok pa gani. Ning ko pa daw, ning tadlas pa daw sa Indonesia. Lumbay dito sa Indonesia, no? Pero ang atong kinabuhi na sa kamot sa Ginoo. Ayaw gyud pagkadlok. Ang imong kinabuhi ang Ginoo ang gagudin. Bisan pag nang buto na ng daghang transformer diha. Kita ka sa atong nga ang mga tao nagpanik na, ang mga tao pabutan pag transformer sumo sabot og singgit ng mga tao Paglingin na nila, nagkalayo. Dagan sila dito po nagkalayo.
Human viewpoint, makakaya na, magsalig ka sa imuhang pwersa sa tawhanon, di pwede na. Magkahadlo ka yun. Pero kung nagay pulong sa Diyos diya sa imuhang kalag, ang mabot sa imuhang kinabuhi, God, you're in control. Pero kung kuhaon mo po di mong kinabuhi, kung kuhaon po di mo akong kinabuhi, God, wala po yung problema. Mura ni akong kinabuhi taman. Okay ra po. So, unsa may nahitabo sa imong kalag? Why nahitabo sa imong kalag? So, munang importante ang Word of God. Bible doctrine, the thinking and the revelation of God is spiritual information that must be perceived through a grace system. Yes, masabtan gid mong pulong sa Dios kay ang Dios mong God is grasyoso. Og na siya'y grasya nga sistema nga diin makasabot ka totally apart from human merit and ability. Walay labot ang human merit nini, walay labot ang ability sa tao nini. Ang gikinahanglan lang positive ka sa Word of God. You are filled with the Holy Spirit and you are positive. So in accordance with His grace policy, God supplies everything such as tanawan ning gi-provide niya sa atoa. Gihatagan tag pastor teacher. Ako dili ba ako mahimong pastor kung wala po ko'y pastor teacher sa unang panahon. No? Nay pastor teacher nga gina-consider nako. Tagantag pastor teacher, ang handom magid sa pastor teacher nga mutubo magyud ang iyang mga membro. Nga dili magkisi-kisi ba sa mga pagsulay. Makabarog sa iyang kaugalingon nga tiil. Mo ginay prayer sa pastor teacher. Kay kung magagrow lang mo spiritually, no? Magatubo lang mo spiritually, dili na gyud ang pastor magka-problema sa inyo. Nga naman, bisag asa mong nga look mo ato, bisag asa mong dapit, nahibalo ang pastor nga, makabarog to sila. Makastan. Kaya to nila. By God's grace. So, mo ginang prayer sa pastor teacher, mo nang usay, makana ko ang objective banggit sa pastor teacher mo ko is spiritual growth. Dili numerical, no? Dili numerical, no? Kanang numerical, to follow na lang na siya. So God provided a pastor teacher. Gihatagan ka usa ka pastor teacher nga mo grow ka. If I am not your pastor teacher, kinahanglan ka nga mo pangita sa imong pastor teacher. Nga naman, ang imong pastor teacher mo lay magpatubo nimo. Mo lay mo patubo sa imong, muhatag stability diya sa imong kalag. Ligon sa iyang espirituhanong pagkinabuhi. So kung dili man ako ang inyong pastor teacher, pangitaon ninyo ang inyong pastor teacher. Nga din, nagatudlo sa pulong sa Diyos, nakakaon mo sa pulong sa Diyos, nagatubo mo sa inyong espirituhanong pagkinabuhi. Kaya mo man gina, ang Diyos, nag-provide man og usa ka pastor teacher sa kada usa ka magtuturo. He is providing just one pastor teacher, not two. Ha? Dili duha. Mabulag ka niya na. Malipong ka kung duha imong pastor teacher. So kinahanglan mahibaluan nimo ang imong pastor teacher. And then you have the completed canon of scriptures. Kini. You have a pastor teacher, you have the completed canon of the scripture, the word of God. Mo nang ginabasa nato kanunay sa Hebrews 4:12, 2 Timothy 3:16, bisa man sa 1 Peter 1:23 to 25. And we have the local church. Gamay man ang atong local church, no? Gamay ra man punta.
We have the local church, the place nga diin dinhita nagtuon sa pulong sa Dios. Gi-provide sa Dios tanan, no? And not only that we have the local church, we have the logistical support. Wala kay ipabiyaan sa Dios. Wala kay ikapliti, wala kay ika-gasolina, wala kay ika-adto. Ang Dios nag-provide. Iyan ang problema, dili na imong problema. And the enabling power of the Holy Spirit. Kinigyan ang last. Gihatagan kaniya og gahom nga mao ang balaang espiritu. The enabling power of the Holy Spirit. Wa siya nagkulang. Gihatag niya ning tanan sa imuha. Nganuman, gusto niya nga magtubo ka. Nay pastor, teacher, nay word of God nga gidalas pastor, teacher. Then nay local church, nay logistical support, finances, and then the power of the Holy Spirit. Wala nagkulang ang Diyos. So the mechanics of God called Operation Z are God's grace provisions for transferring spiritual truths from the written word of the believer's soul. So mo ning iyang pamagi, no? Operation Z. Amo ni. Creation of problem-solving devices. Gikan sa pastor teacher, nagadala siya sa pulong sa Diyos, trabaho sa balang espiritu ang pagpasabot nga na nimo. Sa dihang masabtan na nimo, may mo siyang gnosis, gitawag academic information. Sa dihang nanakay academic information, nasabtan nimo, sa dihang imong pagatuhan, musunod ayon siya diri sa right lobe of the soul. Gitawag na itong epinosis. Diri siya magpuyo sa frame of reference. Dagko ba? Diri siya magpuyo sa frame of reference, memory center, vocabulary, categorical doctrine, conscience, momentum, and wisdom. Naasya din na. Nagpuyo, no? Ang pulong sa Diyos. Gitawag na ito na og stream of consciousness. So, samtang na ang pulong sa Diyos din ha, naay outside pressures. Nakita ninyo ng sa una gawas? Naay outside pressures of adversity and prosperity. Buot siya nga musulod. Buot siya nga musulod ang mga outside pressures. Unsa may example sa mga outside pressures? Linog. Outside pressures. Uy, wala na. Nagkurog-kurog na ang atok. Outside pressures. Pero, naay problem-solving devices. Gitawag siya front line of troops. Nasi problem-solving devices. Unsa may mga problem-solving devices din na? Rebound, feeling of the Holy Spirit, Fitris drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal sense of destiny, personal love for God, impersonal love for all mankind, sharing the happiness of God, and occupation with Christ. Tanan nga mga problema nga mosulod, kung gamiton nimo ang problem-solving device, di siya kasulod. Di ba? Dili siya mag-cause of stress. Di na ako matudlo, no? Kaya wala nga ko ang di ko kabalo mo gamit nga matudlo na ko ang kanang area, no? Walay kursor. So, dili kasunod ang outside pressures nga mo ang mga adversities o ang prosperity kung magamit nimo ang problem-solving device. Faith race, grace orientation. Na yung mga tao nga legalista, apply nimo ang grace orientation. So, na yung mga kagulanan, sharing the happiness of God. Katong mga namatyan sa Cebu, nga ang amahan, namatay na niyang asawa, purot pagkamatay ang anak. Kagulanan mo na siya. Pero, kung nakay doktrina niya na mapariham ang ukang hope, ngayon na ka, the Lord gave it, the Lord take it away. Gihatagan ko sa Diyos niya, ang Diyos sa pudang may kuha niya. Panahon na, para siya. So, magamit mo ang problem-solving device.
Feeling, sa pikas nga side, ini nga side, no? If it is morning gitawag tog feeling with the Holy Spirit plus kining gitawag human IQ, it's IQ is equals to spiritual IQ plus Z katong nasabtan ni mga pulong sa Dios equals problem solving devices. Muna na problem solving devices niya, no? So muna yung first power option nimo, feeling the Holy Spirit. Ang second power option nimo kini Z. Unsa man yung Z? The Word of God. You have the power of the Holy Spirit and you have the power of the Word of God. Unsa ang kataas niya? Ang kataas niya, as long nga buhi ka, kanunay ka nga nagatuon sa pulong sa Dios, kanunay ka in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and then nagatuon ka sa pulong sa Dios, na kay problem-solving device niya sa imuhang sulod. And then, number 2, filling with the Holy Spirit plus Z. That means Bible doctrine in your soul. Na nakay first power option, napakay second power option, second spiritual skin. Plus, problem-solving devices, nakay problem-solving devices. Unsa equals? Protocol plan of God. Naa ka sa protocol plan of God. Buti pasabot nga, nagkinabuhi ka diha sa kabubuton sa Diyos. So, nay sistema. So, ang limb, nasumpayan siya og with nga problem-solving devices, anak kalapad ang grasya sa Diyos. So, ikaw nagkinabuhi sa sistema sa Diyos. Protocol, importante ang protocol. Kay, kung saan ba mo pag-apply sa pulong sa Diyos kung wag ka nagkibalo sa procedure, sa sistema? Dapat filled ka sa Holy Spirit. No? And then ay portfolio of invisible assets mo na yung sabos. Divine initiative of antecedent grace and eternity past for all believers. And then divine initiatives of eschatological grace in eternity future. For winners, believers only. No? So, dapat hibalo kanining length, width, height, and depth. Now, ato nang natudlo kini siya sa katong angelic conflict na itong libro. No? Now, you have two power options. You have two power options. The number one is the power of the Holy Spirit. Now, just remember, ginabalik-balik yun ako no? Ang atong pangalagad sa Ginoo, dili human power. Teo sabi busy biya kaita. Nya naguna-una ta nga ang atong human nga kusog mo'y atong i-offer sa Ginoo. Which is actually kung spiritual ka tama. Pero kung dili ka spiritual, bisag unsaon nimo offer sa imong human power. Manghugas ko. Ako'y mang limpyo sa simbahan. Ako'y magpanday. Mag-evangelize ko. Mag-Bible study ko. Bisag unsaon nimo pagbuhat niya ng tanan. If you are not filled with the Holy Spirit, you are dependent on your human power. Nang si metabo niya na, it is like as filthy rags in the sight of God. Filthy rags. Hugaw ng trapo. So, the two power option, number one is the power of the Holy Spirit. Now, adunay dapat masabtan na to ang three categories, no? Kasi naigitawag na to lack of self-esteem, na human self-esteem, o naigitawag spiritual self-esteem. Ang kining lack of self-esteem, na yung mga tao nga wala gyud power silang kinabuhi. Bisan man lang sa pagsunod sa mga balaod sa yuta, dili nila kayang masunod. So pakon gina nila. Magpakasala gina sila. Pero na po yung mga tao nga naigitawag sila human, kinagitawag human self-esteem. Ang human self-esteem mo itong mga tao nga aapti kayo mo tanaw sa balaod niya, i-aplika ng balaod silang kinabuhi. Ay, di ko mutabo kay red light. Ay, di ko maglamay basura kay
Dili ko magbuhat niini, dili ko magbisyo na. Gitawag siya og human self-esteem. Pero dili gyapon makakabot sa Dios. Dili gyapon madawat sa Dios ang human self-esteem. Nganuman, we are totally depraved. Nahimo na kang magtotoo. Yes, pagkahimo nimo magtotoo na nakay power. Pero kung dili nimo gamiton ang power, which is the power of the Holy Spirit, ang imong gigamit sa man, human self-esteem. Mayo kang tanawon sa tao, pero human self-esteem. Kung sabi mo, dili madawat sa tubangan sa Diyos. Nagkinahanglan ka sa spiritual self-esteem. Mo ni the power of the Holy Spirit. Kining verb there, be felt, in Ephesians 5:18, conveys a wealth of related meanings. Wealthy kayo ni siya. Mo ni ang pinakadato kayo nga pulong nga dapat nimong masabtan. You must be filled with the Holy Spirit. You have to tap the power. Kini, kung dili nato ni itap ang power nini, di mo siga ba? Kinahanglan itap kini nga to, imong pinduton dito para makatap kas power. Naisuga. Ang imong spiritual life nakatap sa balang espiritu. Kung wala nakatap sa balang espiritu, wala kay power. Bisag unsa imong pagkabuhaton, bisag unsa man ang imong nakita nga mayong buhaton, nakatap siya sa imong human power. That's why we need the power of the Holy Spirit. Fill up a deficiency. The word fill, kining power diri nga maong balang espiritu, mao mo fill up sa deficiency. Nay deficiency diha sa atong kinabuhi. Naibalo mo kung sa deficiency? Ang atong human strength. Ang atong human strength, dili makaabot sa Diyos. Kulang siya, short siya. Maunang dili pwede ma-offer ang atong human power and ability and wisdom para sa Ginoo. Dili na madawat sa tubangan sa Diyos. We need the divine power. Kinahanglan i-fill up siya. Kaya deficiency din ha sa human power. Outside the divine power, we possess no ability to learn or apply Bible doctrine or resist the influence of Satan. Watay kaya kung human power ang itong saligan. No. And then the second, kining word nga filled, be fully possessed. God the Holy Spirit, who indwells the body of every church's believer, controls the soul of the believer residing in the divine palace. So, diha sa sulod sa imong kinabuhi, na ang balang espiritu nga nagapuyo, o kay nagapuyo sa sulod sa imong kinabuhi, siya ang totally in control. Dili pwede mahaluan sa itong power. Dili pwede nga, kanang, tabangan ako ang balang espiritu. No, you cannot help God. You cannot help God, the Holy Spirit. The Holy Spirit is enough to sustain you and to enable you. Wala kayo dapat ikadugang. Nagpuyo siya diya sa sulod sa imong kinabuhi. Siya nagalihok sa imong kinabuhi. O residing in the divine dynasphere. Kung sa ka magtutuo nga nagkinabuhi diya sa divine dynasphere. Kining divine dynasphere, divine palace, filling with the Holy Spirit, maura na sila, mga synonyms na sila ha. Now, be fully influenced. The divine dynasphere with the Holy Spirit as the power source is a comprehensive system that influences every facet of the believer's life. So, nag-influensya siya sa tuwa. So, igo na lang ta, kung saan na itong ibuhat, kaya na naman siya, nag-influensya siya. Sa tingsimba na moron. So, sa imong baton, masimba ko. Kaya naman siya, nag-empower siya sa sulod sa imong kinabuhi. Kung dili ka mo sunod sa iyang influence, misery. Perting lisura ang misery. Well, actually, wala pa siguro mo naka-experience. Ako, naka-experience ko. Lisod. Kung dili ka mo sunod sa kabubuton sa Diyos.
para sa imo unbearable ang misery nga imong mabati. You need to go back to God immediately. Kinahanglan nga gamiton dahil nimo ang rebound technique para nga makabalik ka nga to kaniya. Or else, mag-suffer ka sa taas nga panahon sa imong pagka-miserable. Now, be filled with a certain quality. The ministry of the Holy Spirit in the divine dynasper leads the believer to spiritual maturity. Muna magtubo ka nga to sa pagkamtong. The filling of the Holy Spirit is absolute. Either you are filled or you are not. Mauni yung kahimtang. Ang kinabuhi sa ka magtotoo, either you are filled or you are not. Wala tanang istorya dili magtotoo. Kung dili ka filled sa Holy Spirit, nagsalig ka sa imong human power. Kung filled ka sa Holy Spirit, naggahom ang balang Espiritu sa imo, nag-influensya sa imo. And there is no middle ground for the believer. Walay middle ground ini. When you are filled with the Holy Spirit and walk by means of His power, the result is phenomenal blessings in time and reward in eternity. But that the Lord Jesus Christ is glorified to the maximum. So mo nang mahimaya ang Diyos yung kinabuhi. Now, prototype. Pitindalayar sa oras din. Now, diri na sa siguro na ito humanon, prototype spiritual life. The system of the divine power and resources that sustain of the humanity of Jesus Christ throughout the incarnation and on the cross. And then the term prototype refers to the fact that this system was modeled by the human nature of the incarnate Christ. Muning tawag prototype. Nagamit sa ni Kristo Jesus. O successful si Jesus Christ. O nahimong model ang pagka-successful ni Jesus Christ, busa iyang ipasa kini siya ngadto sa tanang mga tao nga mituo kaniya as operational spiritual life to the church. So kung nahimong nagmadawon si Jesus Christ sa iyang ministry, meaning kini siya nga power option, the power of the Holy Spirit, the same power nga iyang gihatag sa imuha nga pwede kang magmadawon sa imong spiritual life. Kung napildi ka man sa imong spiritual life, may problema. Posible, negative ka sa pulong sa Diyos, kulang pa ka sa pulong sa Diyos, o busa, wala pa'y metabolism, wala pa'y digestion sa pulong sa Diyos, dili pa ka makaharong sa mga pagsulay sa kalibutan. Munang permanente ka dapat magsulod sa pulong sa Diyos diya sa imong kalag. Kaya dinhilan sa tataman karon, magatutas pagampo. Ako ngayon ang tanas pagtindog. Amahan na mo nga Diyos, salamat sa imong mga pulong. Salamat Father God nga ang among kinabuhi nini nga kalibutan. Dili kini siya makaya sa tawhanon nga pagpakigbugno, tawhanon nga pagpakigubat, tawhanon nga pagpangalaga. Dili na mo kaya kini Father God. We need the power of the Holy Spirit. We need the divine power. Nga diin kami magmadaugon sa mga espirituhanong gubat. Ang among gubat nga giapilan espirituhanon ug dili tawhanon. Busa nagkinahanglan kami espirituhanong gahom aron nga kami magmadaugon sa among spiritual life. Salamat sa imong pulong nga gitunan karon. Ginawali na ko ang tanang pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya ang anak kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus.